Welcome sa Our Lady of Lasalet, Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahing gampanin natin bilang mga Kristiyano ay ang itama ang nagkakasala, nagkakamali nating kapwa. Sapagkat ganito si Kristo, itinama niya lalong-lalo na yung mga may mga seryoso at malaking pagkakasala. Hindi naman po kasi pwede, lalo na bilang mga Kristiyano, ang magsawalang kibo tayo kapag may nakikita tayong mali na ginagawa ng ating kapwa. Lalo pat ang maling ito ay nakaka-epekto na, nakakasira na, nakakahawa na, nakakapanakit na ng iba. Tama po ang simbahan ay para sa mga makasalanan. Pero hindi dapat maging komportable na lamang ang isang makasalanan sa loob ng simbahan na patuloy na mamuhay at lumala pa nga sa kanyang pagiging makasalanan. Ay, di po tama yan. Pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan pag ganyan. Si Kristo napakabait. Kaya nga komportable sa kanya kahit ang mga matitinding mga makasalanan tulad ng mga publikano. Pero may naging epekto ito, pagbabago. Halimbawa si Mateo, si Zaccheo. Hindi sila naging komportable kay Jesus in a way na nagpatuloy na lamang sila sa kanilang pagkakasala. No, nagbago sila. At yun ang dapat na maging epekto sa atin ng simbahan. Pagbabago sa ating pamumuhay, hindi yung patuloy sa pagiging asaway. Kung ang isang makasalanan sa loob ng simbahan ay hindi nababago kahit paunti-unti lang, kundi mas lumalala pa kaysa dati. Nang mabilisan, ako may mali sa simbahan. Hindi kay Kristo na nagtatag nito, kundi sa atin, ng mga miyembro. Na sa ating mga miyembro na sa halip na mag-akayan tayo sa kabutihan, ay nag-aakayan pa tayo sa kasamaan. Nasa sa atin ding mga miyembro na hindi finufulfill ang pangunahin nating gampanin na itama ang kapwa natin. Dahil sa maling katwiran, marahil na pare-pareho naman tayong mga makasalanan. Kaya, okay lang kahit nagpapa 5-6, pagamat pas ka yan. Okay lang na nakikiapid, pagamat lektor yan. Okay lang na may bisyo, kahit na lay minister pa yan. Okay lang na numero unong chismoso, chismosa, naninira ng kapwa, nanloloko ng kapwa, nangaagapyado sa negosyo, sa trabaho, etc. Dahil sa maling katwiran na tayo pare-pareho lang tinamaan. Oo nga't pare-pareho tayo mga makasalanan, pero hindi dahilan yan upang hindi tayo magtama ng ating kapwa. Sapagkat kung magiging dahilan yan ng hindi natin pagtatama ng ating kapwa, walang magtatama. Para saan pa sinasabi ng Panginoon sa atin? Tama natin ang kapwa natin. Kayong alam naman din yan na pare-pareho lang tayong mga makasalanan. It's our duty. Lalo pa kung hindi natin yung tao. Kung ito'y anak mo, kung ito'y kaibigan mo, kung ito'y magulang mo, kung ito'y asawa mo. It's our duty to correct him or her. Pero sa tamang paraan, sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. Hindi porke mali siya at tama tayo, karaka-raka na lang natin siyang itatama, na mapapahiya siya, na masasaktan siya, na mas madidiin siya sa kasalanan niya. May tamang paraan at ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Dahan-dahan, at dapat mas maramdaman niya yung malasakit natin, yung concern natin, na siya'y pinapahalagahan natin, at hindi basta sinisiroin lang sa kasalanan niya na nakita at napapansin natin. But of course, hindi pa rin ito garansya na tayo magbabagong talaga. But at least, nagawa natin yung gampanin natin. Hindi natin siya basta hinayaan sa kasalanan. Alam niyo po ba ang Rolex na alam naman natin pare-pareho na isa sa mga pinagpipitagaan ng brand ng relo ngayon? At one point, na-down din ito. Lalong-lalo na nung maglabasan ng mga cheaper watches, galing Japan, galing China. Pero alam po ba ninyo, ang naging sekreto nito, kung bakit hindi lang sila nakaahon, namayagpag pa sila, lalo, hanggang sa ngayon. Ang isa sa mga naging strategies nila, sa halip na ibaba nila yung presyo ng relo nila, mas tinasan pa nila. At sa kanila ito pinartneran ng iba't ibang mga promotional strategies katulad ng mga commercials na pinapakita ang nakapagsusuot nito ay yung mga nagtagumpay na sa iba't ibang larangan, making it therefore a symbol of success, status, and even luxury. Ngayon kung bakit po tayo napunta sa relo, Rolex pa.
Kayong ang pinag-uusapan natin kanina lang ay simbahan kung saan dapat na mabago ang isang makasalanan, ay ganito po yan. Kung ang simbahan ay magiging very accommodating na lamang para sa lahat, na para bang ang lahat ay okay lang na magkasala, okay lang na mamuhay sa kasalanan, okay lang yan, ayos lang yan. Dahil lahat naman tayo pare-parehong mga makasalanan. Baka sa halip na manatili po ito, ay ang mangyayari pa pagbagsak nito. Pero on the contrary, kung pananatilihin po natin yung mataas na standard natin bilang Kristiyano na dapat mabuting tao o at least nagpapakabuting tao, na yun naman din ang gusto ni Kristo, mas tatatag ito palagay ko at mas dadami pa nga ang miyembro. Halimbawa po sa Acts 5 verse 5, dito po nagkasala ang mag-asawang Safira at Ananias. Nagkasala sila ng malaki na simbahan, nagsinungaling sila tungkol sa lupa na kanilang ibinenta. Sa halip na bawanin lang isa't isa, nagsabuatan pa sila. So on the spot, sinasabi sa Acts 5 verse 5, nalagutan sila ng hininga. At yun ay nasaksihan ng marami nabalitaan ng marami. At sinasabi doon sa Acts 5 verse 5, ito ay nagdulot ng malaking takot sa maraming mga Kristiyano noon. Now, pwede nating isipin na maaaring naging cause ito ng pagduwindel ng bilang ng mga unang Kristiyano. Sapagkat naisip nila, stricto pala dito. Napaka-stricto pala ng Diyos na nagpapatakbo nito. Pero sa halip na kumonte, dumami pa. Basahin nyo sa Acts 5 verse 14. Mas dumami pa ang mga babae at mga lalaking sumasampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, sa tingin niyo po ba, magiging matatag ang simbahang ito? Bukod, syempre, dahil kay Kristo. Magiging matatag lalo kaya ang simbahang ito sa pamamagitan natin ng kanyang mga miyembro? At dadami nga kaya ang miyembro pa nito? Kung tayo magiging mga makasalan o mananatiling mga makamundo? Hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon na tayong mga tagasunod niya dapat ay nasa mundo pero hindi dapat makamundo? Papaano pang pupunta ang mundo, ang mga makamundo, ang mga makasalanan sa simbahan kung ang mararamdaman nila ganun lang din pala, mas malala pa sa simbahan? Diba? Pero kung pananatilihin natin ang standard ni Kristo para sa simbahang ito, katulad ng standard niya dati pa nang magsimula ito, dadami at dadami ang ating mga miyembro. At mas magiging matatag pa ang simbahang ito. Ilang beses na po nating naririnig yung sinasabi ng iba, bakit ako magsisimba? Bakit ako magmimiyembro ng simbahan? Mga makasalanan din naman yan. Mas matindi yung sinasabing, mga mas makasalanan pa kaya sa akin. Humayos po tayo sapagkat malaki ang inaasahan para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nating ibaba ang standard ng ating pagiging Kristiyano. Mas lalong huwag po nating ibaba ang standard ng simbahang itinatag ni Kristo. Magsikap tayo sa tulong ng Panginoon ng pakabuting tao upang mas magkabayan natin ang ating kapwa-tao. Para po sa atin ito pare-pareho. Sapagkat sabi ko nga, wala pong mangyayari kung panatilihin nating pare-pareho tayong mga makasalanan. Para saan pag sinasabi natin ang simbahan ay ospital ng mga makasalanan kung hindi naman tayo magpapagaling? And worse, kung mas nanaisin pa natin na imbis na gumaling, yung magkahawahan pa tayo sa mga kasalanan o sakit ng kaluluwa natin. Wag po sana. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ipagdasal niyo po kami mga pari ninyo kung paanong pinagdarasal din namin kayo. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Amen.